Sir Abet Alvarado, ayan, naka-low carb din po ito si Sir Abet. Isa ito sa mga nangangantyaw sa akin kasi lagi lang ako day one. Nagayoyo ako. Ang tawag po ng yoyo, maglo-low carb ngayon, tapos after a week, hindi na naka-low carb, ganyan. Yan ang yoyo, paano atrasabante. Si Madam Muts din yata. Hello din po kay Madam Muts Paulino, ang favorite din ko sa Aquinas, now UST Legazpi. Ayan, favorite din ko po ito. Napaka-cool ng din na ito. So anyway, ayan, share po kayo sa inyong mga low carb journey and experiences. Kasi ito po yung gusto ko din i-advocate, no? Alam niyo kung bakit? Since nga hindi tayo mayaman at mahal magkasakit sa Pilipinas, so ang baguhin na lang natin yung ating lifestyle. Yung ating mga kinakain, 'di ba? And alam mo ba, tamad na tamad ako dati nagwo-walking ako niyan. Pero ngayon parang in the past, parang ang tamad ko sa mga ganyan. Pero alam mo, nung nagsimula na akong mag-low carb, parang may stamina na ako for stretch lang. Nagsimula sa bed, alam mo yan, yung bed, mga lifting lang ng paa. Meron akong personal na kumbaga, kabutihang naranasan. Kaya gusto ko siyang ituloy, at ituloy talaga yung strict and clean na, hindi pa nga clean kasi I'm not doing pa talaga everything dahil wala kaming refrigerator. Ang hirap kaya mag-market pag wala kang ref, 'di ba? So kaya kumbaga ang tawag nga ng isang doktor ay liberal. Pag sinabing liberal, kung ano yung nabibili mo, kumbaga hindi ikaw ang nag-prepare, kasi kung ikaw ang nag-prepare dapat salt and pepper lang sa mga ganyan, and limited yung mga Ayan, tana mo, sabi ni Madam Much, avoid foods that feed cancer cells. Veggies and fruits lang because of my health issues. Actually, completely no meat. Okay, no meat si Madam. So, ito naman yung kanyang diet. No meat because of health issues. So, talagang iiwasan yung carbs and sweets. Di ba, Madam? O kumbaga, ito nga, no meat si Madam, strictly no meat siya, pero more on veggies and fruits naman siya. So, kaya nga iba-iba yung pangangailangan ng katawan. Pero ano yung common? Carbs and sweets. Yung mga synthetic na mga food na pinanggagalingan ng mga sweetness. Eto, sinisearch ko kasi, halimbawa, may na-discover ako lately lang. Sinearch ko kung ang nata de coco ba is low carb. Nata de coco. Kasi alam mo yung, nakalimutan ko kanina pala, yung coconut flesh, yung laya na niyog, yung laman niya, low carb siya, so pwede mo siya ngata-ngata. O naalala ko bigla, ganyan kami sa probinsya. Ganyan kami sa probinsya. Kasi diretso na po siya panglagay sa buhok. Hindi na mabaitin sa buhok. Ayan. So, yeah, no carbs, sugar, no, then. So, makikita mo talaga mga katiwala na minsan ang nagiging cause din ng ating mga karamdaman ay yung maling lifestyle. Ito siguro ang kailangan nating awakening na tinatawag. Ito ang kailangan nating ma-realize na there is a battle going on right now, and ito naaalala ko si Dr. Rico. Si Dr. Rico ay isang pediatrician na napakagaling, and at the same time, advocate din siya ng healthy living, healthy lifestyle. Siya ang pedya ng ng dalawang anak. Papagalitan ka talaga niya kapag ang anak mo ay pinabayaan mo na malulong sa sweets, malulong sa mga fast food, malulong sa mga highly carbonated drinks, basta yung mga unhealthy. Tas yun ang, pag may sakit, sabihin niya kaagad na, iwas sa ganito ha, iwas sa ganyan. Lalo yung mga instant, talaga siya, out, kumbaga, sa kanya yan. So, yun po yung mga yun ang isa. And ito ang kailangan nating pukawin ang damdamin ng mga magulang, ng mga anak, na nasa pagkain ang sikreto ng ating kagalingan. At nasa pagkain din ang dahilan
ng ating mga nararamdaman. So, that's the bottom line, people. So, that's the bottom line. Fish is a very healthy protein. Ang dami mong makukuha. And alam nyo ba, prito lang. And ang oil na pinapagamit sa low carb, ito yung na-research ko, ang oil na pinapagamit sa low carb ay coconut oil lang. Coconut oil. Yung olive oil, ano lang siya, raw mo lang siya ilalagay sa pagkain, no? Mahal yun, wag yun. Coconut oil na lang tayo. Marunong ba kayo gumawa ng coconut oil? Marunong ako gumawa. At masarap pati yung mamok. Alam mo yung mamok? Yung parang na-form na ewan ko, anong English daw niyan? Madam, anong English niyan? English teacher ito si Madam. And avoid stress. Yes, madam. Alam mo, nakuha ko na yan, madam, na technique. Yung sa'yo ko yata yan natutunan. Yung mga keber. Basta, alam mo na hindi ka nang lalamang sa kapwa at hindi ka naman defiant sa ating cultural ethos, no? Or communal ethos. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka naman talagang suwail, di ba? And at the same time, klaro ang relasyon mo sa Diyos at sa kapwa. Yun, kebs na talaga, madam. Yung madam, ako din. Di na ako masyado ngayon apektado sa mga ganyan, madam. Kasi matanda na tayo, di ba? Sabi nga ni Father Orbos, nung bata-bata ka pa, nung 20 ka, na-realize mo, hindi ka masyado makagalaw kasi iniisip mo na kung ano ang sinasabi ng iba. Okay? And then, pag 40s mo, ano ka din, parang lahat ng ginagawa mo ay dapat nagugustuhan ng karamihan kasi nga, iniisip mo na ikaw ang pinag-uusapan nila. Tapos, nung nag-60 ka, na-realize mo, hindi ka naman pala nila pinag-uusapan kasi hindi ka nga nila kilala. So, in other words, yung gano'n, na-stress ka sa wala. So, talaga number one ang stress. No? Number one ang stress. Kaya, kumbaga, kailangan pag naglo-low carb ka or kung meron kang diet na special na ginagawa ngayon, kasabay dyan ay ang exercise. At ito, kahit daw po 10 to 15 minutes lang every day na walking. 10 to 15 minutes every day na walking. Or sabi nila 10,000 steps. 10,000 steps. So, sa mga phones po, may mga application na pwedeng makakount. Meron akong ginagamit yung pedometer. Pwede mo siyang i-on. Pero kung wala, orasan mo na lang. Basta ang importante ay kung gusto may time ka talaga, 30 minutes walk at least daw every day. Hindi mo na kailangan pumunta ng gym. Hindi mo kailangan pumunta ng magbayad ng mga mahal. So in other words, may mga bagay po na libre. May mga libre na pwedeng gawin para maibalik po natin sa tamang ayos ang ating katawan. Totoo talaga. Totoo talaga, di ba, madam? Ang ayos talaga ng pakiramdam pagka alam mong tama ang kinakain mo. Sabi ni madam, ako allowed lang ng olive oil or anong pag-pronounce kayo ni madam? Pomace or pomace? Anong pag-pronounce, madam? Coconut oil and other oils, especially canola, are bad for me. Ayun. You have to consult your physician. Kaiba-iba ang lawas ta. Correct. Yan ang sinabi ko kanina, madam, sa start ng discussion ko, na hindi ibig sabihin yung aking mga ikukwento dito ay sundin nyo kaagad. Hindi. Kailangan magtanong ka pa rin sa doktor mo, lalo na kung meron kang mga health issues. Kung meron kang mga comorbidities, meron kang mga maintenance medicine, kailangan magtanong ka pa rin sa doktor mo. Kasi ang doktor ko, sinabi talaga niya sa akin, ang sinabi niya sa akin is, number one, colored drinks talaga is out. Kahit nga ang kape, sinabi niya sa akin, ingat sa kape. Kung magkakape ka, brewed coffee, that one, yun lang. Pero yung, kung ano pag mga ilalagay mo, kahit yung mga binibili natin na, kunyari, may magnesium, ganyan, hindi, malaki yung sugar content niya.
mataas din. So, wag na. Kung magkakape ka, yun. Or, yun, mag-lemon tea grass ka na lang, or hibiscus. O, alam niyo ba kung anong hibiscus? Gumamela. Gumamela po. Kumuha ka ng gumamela na bulaklak, tanggalin po lang yung sa gitna na parang may mga pollen grains, ganyan. Tanggalin mo, ilagay mo sa tasa, buhusan mo ng tubig na mainit. Mabilis lang yan, tanggalin mo yung bulaklak na, ayan, meron ka na. Gusto mong pigaan ng kalamansi, nagiging pink siya. Ayan, masiram na. Kung may stevia ka, ayan, gumamit ka, pero hindi naman nga lahat ay allowed sa stevia. Cautious din dapat ang paggamit niyan kasi may sugar pa din siya. No, pwede pa rin siya maka-trigger ng inflammation. Sabi ni Madam, dahil magparapatol sa mga intriga, ang problema perming may solusyon. Correct. Correct. Kung dai mo na solve ang problema ngunyan, ibig sabihin, dai mo pa naiisip ang solusyon. Ayan. So, igilid mo muna, Madam, habang dai pa naaaraman kung ano ang solusyon, diba? So, ganun talaga ang buhay. Palagi lang yan may problema. Kasi boring man, kung pirmi na sana solusyon, na wala ki problema. Ayan, so sige. Diyan lang muna po kayo mga katiwala. Magbabalik pa po ang Home Sweet Home. Home Sweet Home, Sweet Home. Radyo Veritas